mga kabalaran ng mga kasalanan. Ang mga kasagutan sa mga tanong na ito ay ating matutunghayan sa pagsasalita ng misteryo ng Pasko, ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo, ang sinakulong. Halina mga kapatid, tayo'y magtibay, bukawin natin muli ang ating puso, pag-alapin natin ang ating pananampalataya, samahan natin si Kristo sa kanyang paglalakbay sa payak na pagkalima sa kalooban ng Ama. Matapos nito'y kinuha niya ang kalis. Muli siyang tuminala sa langit, nagpasalamat at sinabi, lahat ito ang aking dugo, ang dugo ng ipan, ibubuhos para
Umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa isang batisedron at pumasok sa isang halamanan na tinatawag na Getsemani. Isinama niya ang kanyang tatlong alagad na sina Pedro, Juan, at Santiago. Bakit Jesus ang mangyayari at labis ang kanyang kalungkutan, kaya pumunta siya sa malayong lugar upang alisin mo sa akin ang kalis na ito, ngunit hindi ang gusto ang masusunod, hindi ang sa iyo. Habang naiibig sa tulog ang mga alagad, dumating si Judas kasama mga punong pari. Hinagkan ni Judas si Jesus, hudiat upang siya'y arestuhin. Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Dinala si Jesus ng mga humuli sa kanya sa bahay ni Caiphas na punong pari. Doon nagtipon ang mga guro ng batas at mga matatandaan ng bayan. Sinundan siya ni Pedro sa malayo hanggang sa patio ng punong pari. Pumasok siya roon at nakilpo sa mga utusan habang hinihintay kung ano ang mangyayari. Samantalang nasa labas doon, si Pedro at nagpapait sa isang bagang apoy, lumapit sa kanya isang babae at sinabi, Kama ka ni Jesus na taga Galilea. Babae, hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin. Kasama ka ni Jesus. Babae, hindi ko siya kilala. Sa Galilea, nakita ka namin kasama ni Jesus. Sabi ko sa inyo, hindi ko siya kakilala. At nooy pinaw ang ganda. Si Jesus ay dinala sa bahay ni Caiphas, ang punong pari. Ngunit wala siyang makita na dahilan sa makarakang ng labulaang saksi. Kaya siya ay dinala kay Pilato, ang gobernador. Ang hari ng mga Hudyo, Walang nagsabi, ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan.
magsalita sa katotohanan. Nakikinig sa aking pilihan, sino mang nasa katotohanan. Nararamdaman ka ng mga purumparing at mga matatanda. Wala ka bang may sasagot? Naririnig ko ba sila? Ngunit hindi umilig si Jesus. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga tawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawa ng korona, at ipinulong kay Jesus. Nilagyan ng isang tampo sa kanang kamay, pinagsasampal, nilurhan, hinagupit, nagtatawa ang mga sundalo, at sinutan siya ang sangkakasay ng pupura. Isa't isa ay lumapit sa kanya, at ang nabita. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Tuwing magpipiesta, nakaugalian na nila na palayain ang isang bilanggong gustuhin ng mga tao. Mayroong isang tanyag na bilanggo noon na nagngangalang Barabas. Kaya tinanong sila ni Pilato, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa iyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Hindi ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo o si Barabas? At ano ang nais niyong gawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Patayin ang taong yan at si Barabas ang pakawalan! Anong masama ginawa niyo? Wala akong makitang kailan para ipapatay siya. nakita ni Pilato na wala siyang magagawa at takot siya na magkagulo, kaya tumingin siya ng tubig at nagbukas ng kamay. Pinalaya si Barabas at ibigay si Jesus sa mga sundalo upang ipako sa krus. Sundin ang gusto ng tao kay Kristo. Ipinapasan kay Jesus ang isang krus. Maraming tao ang sumusunod sa kanya, kabilang na ang mga babaeng nananagoy at tumatangis.
beses siyang nagapa. Dinala si Jesus sa isang lugar na tinatawag na Golgotha upang ipako kasama ng dalawa pang kriminal. At isinula sa ulan niya ang hari ng magdulog. Kinuhiya siya at pinagtawanan ng mga gurong pari. Pinainom siya ng suka. Iligtas niya ang iba. Iligtas din niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Kristong hinirang. Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ligtas mo ngayon ang iyong sarili. Ininsulto siya ng isang kriminal na nakapako sa krus. Di ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ngayon ang sarili. Wala kami. Wala ka bang tinatawag sa Diyos? Ikaw na gayon din ang pagtutusan ang pinaralas at babalik ito sa atin sapagkat tinatagdanan namin ang nararapat sa ating ginawa. Ngunit siya, wala naman siya nagawang masama. Jesus, alalahanin mo pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ko sa iyo, sa makakasama kita sa panag-isa.
babae ay ang iyong anak, ang iyong ina. Mula noon, kanyang pinatira ang alagad na ito sa kanyang bahay. Nang ikatlo ng hapon, nagtitim ang buong lugar at sumigaw si Jesus ng malakas. Eli! Eli! Lama sabachthani! Naganap na sa iyong mga kamay ihahabin ko ang aking kaluluwa. Iniyayok ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hilinga. Magsilog po ang lahat.
Dumating isang mayamang taga-Arinite na kanyang ngalan Jose. Kinuha niya ang katawan ni Jesus, binalot ng malinis na tela ng puti